Ito, hindi ko pa 'to nalalabas. Kaya ko 'to hindi mailabas-labas kasi walang permission. Walang permission ng mga taong nandodoon. May mai-implicate. Ikaw, bangag! Sino ang mga nandodoon? Nagpaplano kayong dayain ng eleksyon. Ibibigay ko 'to one day. Mananagot ka, bangag. Kayo ni Satanas, Atty. Glensyong, maliban sa Smartmatic mo, na ikaw mismo nag-witness ka na kinausap ng Smartmatic, may iba pang grupo. Tinandem ka ni Sara dahil dahil kay Sara, hindi ka mananalong ugok ka. Tingnan mo si Amy, ang ingay-ingay ngayon. Ang kapatid ko, bangag! Magpahinga ka na, Anding! Umuwi na tayo! 2024, July! Kung sinabayan mo, you promised me na ang kapatid mo ay, paaalisin mo at pagagamot mo. Ba't wala? Ngayon si Bangag, dadadakdak. Hindi ko pinagsisihan na naging tandem kami nag-unit team kami, nagkaroon kami ng coalition ni Sara Duterte. Ang kinatatakutan ko lang, baka hindi niya maituloy yung legacy. Putang ina mo ka, Bangag, anong legacy mo? Ang mag-addict? Hindi mo pinagsisihan, hindi ka talaga magsisisi na tinandem ka ni Sara dahil dahil kay Sara, hindi ka mananalong ka. Yan yung konteksto ng sinabi ni Pulong Duterte doon sa text niya. Kasi sinasabi na naman natin everyday dito, di ba? Na kung hindi dahil kay Inday Sara, wala ka. Tapos the nerve na magsasalita ka na sana na ituloy ni Inday Sara. Anong itutuloy ni Inday Sara? Yung paghahakot mo ng mali-maleta. Ano yung reforma mo? Sabi nga ni Pulong. Ano ang reforma mo, Bangag? Ano ang ipinatayo mo? Nasaan na yung sinasabi mong regional hospitals? Yung pangako mo, doon pa nga lang tayo sa 20 pesos per kilo na bigas. Bagsak ka na. Kailangan pang mamatay ang mga lolo't lola natin na pumila ng madaling araw sa mga designated na mga tindahan ng bigas na bukbukin na inuud-uod na siguro for the price of 20 pesos. 20 pesos bukbukin. Pinipilahan ng ating mga lolo't lola yung kaputahan mo na 1 million a year na bahay para sa mga mahihirap sa murang halaga na pabahay, wala. Magsaka puro pang i-etchos. Anong itutuloy ni Inday? Ha, Bangag? Anong itutuloy ni Sara Duterte? Yung mali-maleta pagta-transport mo? Anong itutuloy ni Inday? Yung pagtuwad-tuwad sa pagiging botomesa ni Bangag? Anong pagtutuloy ni Inday? Yung mga ayda na nakakapit sa mga malalaswa ninyo dyan sa gabinete? Anong reforma? Sabi nga ni Pulong, anong reforma? Okay, ano ba sabi ni Pulong dito? Sabi ni Pulong, bangag. Sabi ni Pulong dito, Mr. Bangag. Oh, that's good. Diba? Tayo lang dati nagsalta ng bangag-bangag. Okay? Ano sabi ni Pulong? Matagal na ang tanggap na maraming Pilipino na kahit sa sariling administrasyon mo, marami pa rin tanong tungkol sa direksyon at kalidad ng governance na ipinangako mo. Exactly. Well, alam na natin yan, ng taong bayan. Tapos sinasabi niya, sabi ni Pulong, pero dahil ikaw mismo ang nagsalta na parang napakarami mong naitayong reforms na maaaring sirain ng iba. Okay? Kailangan ding may magtanong, ano ba talaga ang reformang iyon? Kaya ano sisirain ni Inday? Sira na yung bully mo. Sira na yung budhi mo. Matagal nang, alam mo, ito yung nakakagigil. Ang kapal ng mukha. Hindi pinagsisihan ang pagkatandem kay Inday. Aminado ka kung hindi dyan dahil sa kapatid mong nagpunta-punta kayo sa Davao. Nasa huli talaga ang pagsisisi natin, Palangga. I hope magiging lesson ito sa akin, sa atin lahat. Like ako, alam nyo, na ako'y putang inang bangag supporter. Kung maibabalik ko lang ang panahon, kung alam ko lang, nakikita ko lang yung future, wala na sana kayong problema. Right? Wala na sana kayong problema. Kung nakita lang natin ang future, kung nakita lang din ni Inday ang future, wala na sana problema. Pero tignan nyo yung ginagawa sa atin. Sabi ni Pulong, malapit na naman ang SONA mo. Baka pwede mong isa-isahin ang malinaw na mga nagawa mo na ramdam ng ordinaryong Pilipino. Hindi yung puro English buzzwords, bagong slogans. Ano Pulong ang sinasabi ni Bangag? Ngiwi. Oh my God. Alright, sabi niya, habang naghahanda ka ng panibagong talumpati, ang mga Pilipino naman ay naghahanda sa panibagong taas presyo, panibagong baha at panibagong pasakit araw-araw sa buhay. Yes, araw-araw natin ito sinasabi, nagko-consumption na nga si Palangga. Sabi niya, at tungkol naman sa sinabi mong wala kang regret sa pagtakbo kasama si Vice President Duterte, tama ka dyan. Wala ka talagang dapat pagsisihan. Correct. Dahil kung hindi dahil kay Inday, hindi ka naging presidenting ugok kang. Alright, sabi pa ni Pulong, because the truth is simple. Without Sara Duterte, you would not have won by the margin that you did. The Unity Team Coalition delivered votes from north to south. History will always show that your victory was built not the Marcos name but on the trust and support commanded by Vice President Sara Duterte. And hindi lang yan.
Nakipagsabwatan si Bangag, si Satanas, diyan sa Smartmatic. Isa yan sa pasabog ni Glenchong at dapat makulong yan, Inday Sara. Okay? Ito, hindi ko pa to nalalabas. Yung picture na makapagpapatunay. Kaya ko to hindi mailabas-labas kasi walang permission. Walang permission ng mga taong nandoon. May mai-implicate. Ikaw, Bangag, sino ang mga nandoon na nagpaplano kayong dayain ng eleksyon? Ibibigay ko to one day, mananagot ka Bangag. Kayo ni Satanas, Atty. Glenchong, maliban sa Smartmatic mo, na ikaw mismo nag-witness ka na kinausap ng Smartmatic, may iba pang grupo. You know what I'm talking kung nanonood kayo. Of course, kailangan imbestigahan dahil hindi natin alam ang bawat storya. Picture lang ang binigay sa akin. Yung time na yon, doon sa picture na kung saan nag-usap-usap kayo, ano doon si Tambaluslos kung paano nyo dayain ng eleksyon. Even though 2022 nangyari yon, mga kababayan, mananagot to sa batas. Kaya nga gusto nila ng charter change para hindi sila mapanagot.